Expectation setting. Hindi ako expert sa stock market. So, sinishare ko lang yung knowledge ko and experience. So, I also don't want to recommend yung mga stocks as much as possible. So, yung famous line nga sa stock market, yung TIRE, trade at your own risk. So, syempre. Pero kung mag-share man ako ng analysis or stocks, based yun sa own strategy and bias ko sa stocks, lalo na kung may position ako or may hawak akong stocks currently, or shares pala, sorry. Tapos may mga terms din ako na baka foreign sa inyo. So please bear with me. Yung mga foreign words na yon, simple lang talaga yung meaning ng mga yon. Um, Madalas lang ginagamit sa trading or investing, pero hindi naman ganun kalalalim talaga. Tapos I am not a coach yet, so we'll never know. Um, Yun nga, the reason I'm sharing yung yung knowledge sa stock market is para ma-share sa inyo yung experience ko and for you to be able to commit lesser mistakes kasi it might cost you money, energy, effort. So, gaya ng nangyari sa akin. So, kung may mga mistakes tayo na or kayo na ma-avoid, then much better. And then I can only offer technical analysis. So, kasi very limited lang yung knowledge ko sa fundamental analysis. And um, both analysis, fundamental or technical, nagwo-work naman yon. Plus na lang kung parehas ng analysis matututunan nyo. No spoon feeding. So, need nyo magpaghirapan yung craft na to kung gusto nyo talaga mag-continue sa stock market. So, walang baby-baby. Find kayo ng mga reading materials, bili kayo ng books, watch kayo ng videos, tapos analyze kayo ng sarili ninyo, be resourceful. So, kung di nyo gagawin yung mga bagay na yon, so, I can say na you're bound to fail. So, or eventually, mag-stop kayo mag-invest sa stock market. Well, actually, kahit anong investment naman eh. Kung hindi kayo mag-exert ng effort, then dapat sineset nyo na yung expectation nyo. Yung session, a bit boring. Boring! So, pasensya na. So, most part talaga overview lang. Um, Also, yung isang quote na gusto ko lang din i-share para akong ano nung kapatid. Okay. Anyone can invest in stock market, but stock market is not for everyone. So, maraming other form of investments, hindi lang naman sa stock market. So, don't limit yourself sa stock market. Um, Most of the time, position trader ako. So, um, hindi pa siya nagma-matter sa inyo pero sinasabi ko lang. Discuss natin yun sa mga future sessions. Tapos time frame, I would say medium to long term. No, kahit 9 months pa lang ako nagte-trade or nag-invest, feeling ko may pagka long term na rin 'yan. Tapos subscribe kayo sa OMJ channel. Okay, next. So, what is investing? So, para sa mga newbie. So, according to Investopedia, so it is an act of allocating resources, usually money, with the expectation of generating an income or profit. So, you can invest in endeavors such as using money to start a business or in assets such as purchasing real estate in hopes of reselling it later at a higher price. Yan. So, investing takes time. So, hindi siya isang araw lang. No? So sabi nga ni Sil dun sa Silicats vlog, no, promote ko na rin. So Rome wasn't built in a day. So don't expect na overnight success yung sa investment. Investing in stock market is not a get rich quick scheme. So dito maraming naloloko. So if it's too good to be true, so most of the time fraud yon. Lalo na kung may mag-offer sa inyo ng investment sa stock market tapos sabihin nila walang risk, fix yung return. Sa stock market hindi fix yung kita.
But kung legit yung tao mag-offer sa inyo, usually they would offer their performance, no? Sabihin nila most of the time or monthly kumikita ako 5%, may mga times na lugi ako ng minimal percentage, let's say negative ako ng 1%, so mga ganun. So at saka percentage basis, hindi siya dapat sa stock market every month kumikita ako 10K. So kasi sa stock market dapat um, hindi fina-factor yung money or yung mismong capital kasi iba-iba naman tayo ng capital eh. Pero yung percentage na kikitain ng tao or nalolos ng tao, yun yung medyo for me um, parang basis kung gaano kaganda yung tinatakbo ng um, career ng isang tao sa pag-invest sa stock market. So you must commit money, time, and energy. No? Kung hindi nyo kayang i-commit yun, then set your expectation. So, tapos investing in stock market or in any investment, for me, it's all about probability. No, you can't be walang sure sa stock market, but somehow you can only increase your confidence at something kung lagi nyo na siyang binagawa or most of the time tama yung decision making ninyo, then probably parang sa psychology ng tao, um, you're probably thinking na ini-increase ninyo yung probability of certain thing to happen. So types of investment, so stocks, mutual funds, real estate, savings, etc. Nandito sa figure. So maraming types of investments, hindi lang naman stock market. Uh, pero for the sake of this session, discuss natin yung sa stock market kasi yun lang yung ma-offer ko sa inyo. So sa stocks, a buyer of a company's stocks become fractional owner of that company. So owners of a company stocks are known as its shareholders pala, sorry, and can participate in its growth and success through appreciation in the stock price and regular dividends paid out of the company's profit. So, hinighlight ko yung dalawang item, appreciation of price tsaka dividend. Pero um, yung dividend, voluntary lang yan sa company. Hindi naman sila obliged to give dividends sa mga shareholders. Pero most of that time may ganong mga venue yung company para may mag-invest sa may makuha silang mga investors pala. Sorry. Pero ultimately for me, price appreciation yung pinaka way on how we make profit sa stock market. No? Invest invest in yourself. Before kayo mag-invest sa stock market, invest muna kayo sa sarili ninyo. So dapat mentally and physically prepared kayo kasi you will be exerting effort talaga once na nag-start kayo during the process or during the time na nag-start na kayo mag-invest and as you continue on your chosen investment. So, habang nagko-continue kayo mag-invest sa stock market, kailangan nyo mentally, physically prepared. Yan. Tapos, invest on your knowledge about stocks or stock investment or kahit sang form naman ng investment eh. Kailangan lagi kayong may room for improvement, natututo tayo every now and then kasi it's part of the whole process. Kung halimbawa, mentally and physically prepared na kayo, pwede nyo rin startan to manage your own finances. So, learn ways to how to save money, lower your cost, know your expenses, saan ba napupunta yung pera ninyo, do budgeting. Kasi these small things can add up to your investment journey or to our investment journey. So, yung mga task na to medyo boring, no? Boring! Pero yung little tasks such as saving money
lowering your cost, magagamit nyo siya sa pag-invest sa stock market, one way or another. Kasi may flow of money na kailangan aware kayo. 'Di ba? Parang ano rin 'yan para kang nagpo-put up ng business, no? So, kung mag-business ka, although hindi pa talaga ako super full-blown nakapag-put up ng business, pero somehow pag nag-business ka, kailangan mo i-support yung business mo. So, hindi lang naman 'yan um, starting capital, business plan, and executing, and that's it, no? Siyempre, kapag nag-put up ka ng business, hindi lahat yan mangyari as expected. You need to develop self-discipline. So, ito yung isa sa key element kapag gusto nyo mag-start, mag-invest sa stock market. Um, yung discipline, isa sa pinaka parang, for me, um, key factor kung bakit successful yung mga tao sa sa stock investment, no? So, personally, hindi ako ganun ka convinced na parang na-develop ko na talaga yung self-discipline na kino-consider ko yung sarili ko na successful sa stock market. Hindi pa, sobrang layo pa. So, ang dami ko pang kailangan matutunan. So, kung mag-start pa lang kayo sa stock market, um, make note na kailangan yun talaga ng enormous self-discipline. Yan. So, yung next natin, risk and reward. So, gusto ko rin mag-focus kayo, lalo na yung mga newbie, letter V, sa risk more than you focus on the reward. So, it's all about the risk kapag nag-invest kayo sa stock market. So, sabi nga, the greater the risk, the higher the reward. So, may mga instances naman na lesser risk pero higher reward, pero um, very seldom. Sa experience ko, bihira mangyari. Pero possible naman. So, but to generalize yung understanding natin sa pag-invest sa stock market, yun, may proportional yung ano bang tawag? Directly or inversely proportional yung risk sa reward. What? Bro, what are you talking about, man? So, yun nga, always mind yung risk kung mag-invest kayo sa stock market. Uh, pero do not avoid yung risk. No? Learn how to manage yung risk instead. So, nung nag-aaral, parang example lang, no? May sharing na naman tayo dito ng buhay natin. Okay. Nung nag-aaral ako mag-bike, no, dati, nag-start pa lang ako. Syempre, hindi ako marunong eh. So, kailangan mag-aaral. Nag-start ako yung una nakasayad lang sa lupa yung dalawang paa. Kasi nag-aaral pa lang ako mag-balance. So, in short, mababa yung bike kasi abot ko yung lupa ng dalawang paa. So, parang ganun lang. Nung nag-aaral din ako lumangoy, ayun. So, syempre nag-start tayo sa mababaw lang, mga kiddie pool. O kaya mas mababaw na part nung malaking pool, no? Para alam ko kapag halimbawa malulunod na ako or kailangan ko tumayo, sa mindset ko, hindi ako malulunod kasi alam ko na nasa 3 feet lang yung ano ko. Nasa 3 feet lang ako. Pero nung natuto na ako lumangoy, no, syempre confident na ako. So, kaya ko nang umabot sa mga 4 feet, yung mga ganon. No? So, same goes with stock market, no. Sa stock market, there's a risk or for participants to fail. Well, syempre, may ano rin naman, may chances naman na mag-succeed. Pero kung alam nyo na sa stock market you are bound to fail, then hindi kayo may stand kung let's say for example nag-invest kayo tapos biglang nalugi, hindi kayo mapupunta sa situation na hindi nyo alam anong gagawin ninyo. Kasi una pa lang in-acknowledge ninyo na sa stock market may risk talaga na malugi. So yan. Nakakatakot magkamali sa stock market pero part
talaga yun. Hindi nyo siya dapat um, iisipin na hindi ako dapat magkamali, parang ganun. Parang dapat lahat ng trading ko perfect, no? So hindi. Pag ganun yung inisip nyo, mas lalo lang kayong napapalapit sa failure. Mas lalo ka lang kayo napapalapit sa mga mistakes. Yan. Next na natin yung risk reward ratio definition sa stock market. So yung risk reward ratio, ayoko na basahin, medyo mahaba. Okay. Pero to keep it simple, halimbawa sa stock market, may makikita kayong opportunity wherein it offer lesser risk pero high reward. Okay, yun yung usually hinahanap ng mga nagte-trade or nag-i-invest. Example na lang, kung kung hahalin tulad natin yung pag-invest sa stock market sa pag-flip ng coin, no? 'Di ba pag nag-flip kayo ng coin, 50-50 chance head or tails. So, syempre kung ganun yung mangyayari or kung ganun yung situation sa pag-invest sa stock market, um, parang 50-50 lang, 'di ba? Kung mag-invest kayo ng 100 times tas mag-fail kayo ng 50 times, parang break even lang, 'di ba? So, yung mga traders or mga investors, naghanap sila ng mga opportunity wherein kung halimbawa mag-invest sila dito ng um, mag-invest sila sa isang setup na 1:2 yung ratio. Kumbaga, 1 yung risk, 2 yung reward. Siyempre, mas pipiliin nila yon. So, example na lang, halimbawa, i-offer ko sa inyo, mag-play tayo ng, ng toss coin. Um, pag nag-bet kayo dun sa may tails, mananalo lang kayo ng, halimbawa, piso. Pero kung mag-bet kayo dun sa heads, mananalo kayo ng dos. So, syempre, no-brainer, saan kayo pupusta? Saan kayo magbe-bet? Syempre, doon kayo sa may heads. What? So parang ganun. Yun lang yung pahapyaw sa risk-reward ratio. Sinama ko lang yung sa PSE na graph. So, para lang makita ninyo na hindi lagi pasko sa sa stock market. So, kung nag-invest kayo dun sa peak noong January 2018 and naabutan kayo ng March 2020. So, kamusta na lang yung investment ninyo? Itong what are other types of risk in stock market investment? So, ano ko lang to, personal slide ko lang to and based lang to sa experience ko. Then, how to start investing in stock market. So, provided na physically and mentally prepared na kayo and financially prepared na kayo to invest, ito yung mga kailangan natin. Siyempre, yung money, yung capital, time, effort, kailangan nyo ng online broker. So, kung paano mag-buy at sell, may YouTube videos paano gawin yon kasi um, iba-iba naman ang platform. So, iba yung pag-buy kay Call, iba yung kay First Metrosec. Yan. Bago kayo mag-start sa pag-invest, dapat may ano ko lang to personal opinion ko to. Strategy, that may strategy na kayo, may knowledge na kayo, and open kayo for continuous learning. May psychological analysis. So, ito yung tina-tie up ko sa emotion. Tsaka dapat aware na kayo sa fundamental and technical analysis. Siyempre, dapat may risk management kayo. So, nilagay ko yan dyan kasi kailangan yung i-remember yung all about dealing with risk sa pag-invest sa stock market. Nilagay ko lang din yan, joining FB groups. So, um, pero ano na to, sa last part na to, hindi naman siya mandatory para mag-invest kayo sa stock market. Ito yung ibang groups na nasalihan ko. Ako sa Investagrams, dito ako nag-charting. So, pero meron din other groups na maganda, money growers, traders din, um, stock ed, stock education yun, Zfric Tribe, so marami, Call Long Term Financial Group,
So marami namang mga FB groups pero not necessarily kailangan salihan. So pwede naman pumili lang kayo ng isa na nagma-matter sa inyo lalo na kung yung mga free learning na ina-offer nila doon is um, sa inyo is nagme-make sense. So yun, ito pahapyaw lang about fundamental analysis. Kasi 'di ba sa stock market, parang isang question is paano mo malalaman kung tataas ba yung presyo ng isang stock in the long run? So may dalawang method, yung fundamental, titingnan mo yung balance sheets, and cash flows, etc., income. Wala akong masyadong ma-offer about fundamental analysis. So siguro mga lang, very limited lang pero hindi ko ginagamit yung fundamental analysis. And sabi ng iba kung more on news driven or naka monitor kayo sa news. Sabi lang. Kung more on news driven kayo or um, parang tintingnan niyo yung outlook ng isang company, fundamental analysis yung ginagamit ninyo. Pero for me, mas malalim pa na na way kung paano niyo malalaman fundamentally kung okay yung isang company or hindi. Pero yun, personally, hindi ko sabi na kaya ko magbigay ng mga fundamental analysis. Technical analysis. Ito lang yung offer ko. Kasi ito yung ginagamit ko currently. Hindi ako ganun sobrang expert sa technical analysis pero main goal is to be profitable in stock market. So somehow I would say um, na nag-work naman yung analysis ko sa stock market. Um, Hindi lang ganun ka-perfect because 9 months pa lang naman ako nagte-trade, nag-invest. Yan. Mm, Technical analysis, more on checking ng mga previous price ng market. So, kasi parang sa history, parang dati, fundamental analysis lang talaga yung pinaka ginagamit ng tao. So, parang tinatawanan lang yung technical analysis kasi hindi pa siya tanggap ng society. Pero ngayon, or mga late 90s yata yan, ay early 90s yata yan, biglang nag-shift yung mga tao or majority ng market sa technical analysis kasi um, isang nagpa-factor in is yung profitability. May mga kumikita gamit lang technical analysis. So kung ganun yung trend, syempre kailangan mag-adapt ng mga tao, kailangan nilang ni-recognize na nila na yung technical analysis is feasible para malaman mo kung paano yung direction ng price ng isang stock sa future. Parang ganun. Pero again, technical or fundamental analysis, walang sure ball sa stock market. So, ito yung ibang mga quotes na binabalik-balikan ko. So, only invest money that you can afford to lose. Pinili ko yung money kasi kailangan mo naman talaga yun sa stock market investment. Tapos, on investment, do not put all eggs in one basket. Tagging CL. Um, Successful investment is about managing risk, not avoiding it. Yan. Sa mga ayaw mag-take ng risk, um, maybe hindi para sa inyo yung stock market. Sorry to say. Um, pay, pay yourself first. So, hindi lang to literally bayaran yung sarili nyo or dagay kayong pera sa sarili nyo. Invest on yourself. Um, Invest on yourself. What? Unahin ninyo yung sarili nyo before anyone else. Parang nag-apply rin siya. Parang before kayo mag-agree dun sa analysis ng ibang tao, then check first your self-assessment. Self-analysis. Ganun. Check nyo muna. Yung sa quote, yung iceberg illusion. So, kung nakikita ninyo or
Sabi ko nga parang kung makakita kayo ng tao na parang paisi-easy na lang sa kanila yung pag-invest sa stock market. So, hindi yun ganun kadali. Yun, always mind na um, maraming factor na dapat i-factor in. Bro, what are you talking about, man? Redundant, no? Marami kayong dapat i-factor kung gusto niyo mag-continue sa pag-invest sa stock market, no? Hindi ako ganoon ka-successful, pero I would say yung picture na to will tell you so much about investing in stock market, no? Yun, investing in stock market is simple but not easy. Okay, simple lang mag-place ng order sa stock market. Hindi ko na nga tuturo kung paano mag-place ng order sa call eh. Okay. Ah, yun yung mga simple stuffs. Simple kumita sa stock market kasi pwedeng nasa bahay ka lang, pwedeng na nagte-trade ka lang sa cellphone, pwede kang kumita sa stock market. Simple lang mag-analyze sa stock market kung meron ka ng strategy. Simple lang um, simple lang mag-recommend ng stock sa stock market. Pero hindi ibig sabihin na simple is madali, no? So, before ka mag-place ng order sa stock market, um, hindi madaling mag-decide, hindi madaling um, recommend ng stocks kasi somehow meron dun yung ano eh, yung credibility na dapat yung ire-recommend mo lalo na kung sa mga kamag-anak nyo. Dapat kung mag-recommend ka ng stock somehow may konting weight na maganda yung itatakbo ng ire-recommend mo. Otherwise, baka magkasulian ng kandila, 'di ba? Pero syempre kung magre-recommend kayo ng stocks, lagay nyo susundutan sa huli ng tire or trade at your own risk. Meaning, kung i-place ng isang tao yung isang order, um, wala siya dapat ibang sisihin kung mali yung decision niya, kundi yung sarili niya. So, hindi as a sign of a matured investor or trader, um, hindi mo ipipinpoint yung maling decision making mo sa ibang tao. Um, you have to acknowledge and be accountable dun sa decision making na gagawin mo pag nag-invest ka sa stock market. Sa stock market, sometimes you win, sometimes you learn, or sometimes you lose. Pero um, sa mind setting, dapat hindi mo siya tingnan as a losing trade or as a losing capital. So, learning siya every time na we commit mistakes or we fail in stock market. Ayun, tapos na. So, technical analysis na next week. So, may mga konting basic stuffs pero hindi ako mag-dwell talaga sa mga basic kasi masasayang yung oras ng mga may idea sa stock market. Technical analysis lang yung ma-offer ko as mentioned. Risk management or portfolio risk management yan. Candlesticks, trend lines. Ito lang yung mga madadaling topic. Sample, trading, strategy, or charting session. Assignment, creating training account. Ito, ano lang, di naman siya mandatory. Pero if you're dead serious sa pag-invest, mare-recommend ko mag-create kayo ng account sa Instagrams and mag-install kayo ng virtual trade application. Pwede nyo kasing somehow simulate yung market doon. So, advanced reading kung seryoso talaga kayo. So, read na lang kayo.